Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nangyayari sa buhay mo, sa relasyon, sa iyo, at sa person mo. Sa huli, kukuha ako ng angel number at saka ng charms. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Tatlo yung kailangan natin The High Priestess, 5 of Cups, at the Tower. Itong card sa relationship, merong person na nakakaramdam ng matinding kalungkutan at nakadalawang cards na ito. May posibilidad na mauwi ito sa hiwalayan. Hiwalay sa loved ones or hiwalay sa person. Meron na kasi dapat na matapos na cycle sa buhay mo kasi meron ka ng bagong sisimulan. Yan yung isang katotohanan. At ang isa pa, yung sikreto na mabubunyag sa iyo. Isa din sa ikakagulat mo. Sa career, ang ilan sa inyo kahit hindi ka na pro-promote, nagpapatuloy ka sa trabaho mo kasi nakikita ng boss mo or kasamahan sa trabaho yung galing mo sa trabaho. Kaya lang, ang problema, ibinibigay mo yung best mo sa trabaho pero tingin mo hindi ka nababayaran ng sapat. Kaya may posibilidad na ang ilan sa inyo magpalit ka ng trabaho. Yan yung isa sa option mo ngayon. Yung kailangan ng improvement or pagbabago sa career. At saka, dalawang cards na kasi nagsasabi na gusto mong lumaki kahit paano yung kita mo. Ipinapakita rin yung pagkainip sa sitwasyon dahil yung mga pinaplano mo ay hindi nagkakaroon ng katuparan. At ang advice ng cards, tingnan mong maigi yung sitwasyon mo. Hindi mo kailangan pairalin yung ego at saka kahit paano matuto kang umunawa. Kapag kasi nagkaroon ng biglaan na desisyon, mas lalong magiging mahirap yung sitwasyon mo. Kailangan kasi meron kang pagkukuhaan bago ka mag-quit sa trabaho mo. At saka meron kang sapat na ipon. Huwag mong hayaan na mangibabaw ang emosyon. Galit man ito or kalungkutan. Para magiging tama yung mga pag-aksyon mo. Ace of Pentacles. Positive na card ito guys, kaya huwag ka na magtaka kung bakit maraming kailangan baguhin sa buhay mo. Kasi yung next na tatahakin mong journey ay pang long term. Yung mas nababagay sa mga kailangan mo or na plano. At saka napansin ko sa mga cards mo na ang ilan sa inyo merong person na kaya nagkakaroon ng matinding kalungkutan. Merong blood related na merong hindi magandang ginawa sa kanya. Mahirap man ang sasabihin ng mga cards, kailangan mong i-kondisyon yung sarili mo. Doon ka sa sitwasyon na magbibigay sa'yo ng positibo at improvement. Kung gusto mo makaani ng respeto, ipakita mo na karapat-dapat ka. Simulan mo na kasi maganda yung magiging resulta. Itong detachment, ganun din. Na ihiwalay mo na yung sarili mo sa mga negative na situation. Huwag kang pakulong sa mga hindi na makakatulong sa buhay mo. Sayang naman yung magandang pagkakataon kung darating pa sa ibang panahon. Dapat ngayon mo na matamasa.
Itong card na liberation, magkakaroon ng changes sa buhay mo na yung takot at saka kaba ay hindi mo na mararamdaman pa. Maraming pagbabago na mangyayari sa buhay mo na mas fruitful. Ito yung mas bigyan mo ng atensyon. Tuloy-tuloy yung mangyayaring pagbabago sa buhay mo na hindi mo aakalain na nalagpasan mo na pala yung mga problems. Itong halaga or worth, yun yung ipakita mo. Kaya nga sinabi na ng mga cards na mas harapin yung positibo kasi dun ka mas makikinabang. Sa mga single, merong potential person na nagpakita ng interes sa iyo. Pero mabuti na lang na kinilala mo muna yung person bago tuluyang maging kayo. Unti-unti nang nahuhulog yung loob mo sa kanya. Pero mas maigi na nalaman mo yung katotohanan na hindi pa pala siya sure sa feelings niya or iba talaga yung priorities niya. Sa mga nasa relationship, merong sikreto na nalaman ka. At ito yung naging dahilan para matapos yung relasyon nyo. Ang ilan naman ang naging problema, naglihim sa iyo yung person mo tungkol sa kalusugan niya. Ito yung cards mo, 9 of Swords, 2 of Cups in reverse, at 9 of Wands. Itong cards mo pinapakita na feeling mo ang lupit ng kapalaran sa iyo. Ang ilan sa inyo hindi ka na rin makatulog sa kakaisip sa mga problems mo. Pero ang pinapakita ng mga cards, anuman ang sitwasyon na kinakaharap mo ay masusolusyonan mo anuman ang problems mo. At saka maninindigan ka sa mga decisions mo. Ang ilan sa inyo, hindi na kayo nakikipag-usap sa taong kaalitan mo. Kung nagkikita man kayo, hindi na kayo totoo sa isa't isa. Sa financial, ang advice ng cards ay i-manage mo ng tama yung financial mo. Kasi itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na magkakaroon ka ng problema sa financial or nagkakaroon ka na. Or ramdam mo na yung kakulangan ba sa financial. Kasi ang dami mong pangangailangan sa bahay at saka sa personal. Ang ilan naman sa inyo, nararamdaman mo na yung person mo mas interesado sa kita mo kesa sa iyo. At ito na yung wake up call patungkol sa financial. Na dapat alam mo kung ano yung dapat mong gastusin at saka yung mga bagay na dapat mong itabi para sa emergency. Kapag ka hindi maganda yung estado mo sa financial, hila na rin yan pati yung mga tao sa paligid mo. Kaya i-condition mo yung sarili mo. Sa mga single, yung potential person na nagkakagusto sa iyo, huwag kang basta magtiwala. Kasi nadadala rin siya sa mga ibang nagkakagusto sa kanya. Itong 8 of Wands, pangalawang card na ito, na hindi ka basta-basta pwedeng magdesisyon lalo na kung patungkol sa love sa mga single. Kasi magiging maiksi yung relasyon nyo. Pero kapag sinuri mo, kinilala mo yung person, mas magtatagal kayo. Sa mga nasa relationship, yung 8 of Wands, kailangan nyo mag-restart ulit ng person mo kasi marami ng problemang dumarating sa inyo eh. Kailangan mong maging open sa person mo kung ano ba yung relasyon na gusto mong ipagpatuloy nyo. Medyo matagal ang pagsusuri na ito pero worth it naman kasi malalaman mo kung tama ba na ipaglaban ang relasyon nyo. Lalo na't ang ilan, pinakita na sa cards mo na merong third party sa relasyon.
Itong extraordinary, hindi naman kailangan maging kakaiba ka kaysa sa mga ordinaryo. Pero ikaw yung mag-decide kung ano yung goal na gusto mong makamit, na bukod tangi or pambihira. Ang next card mo ay faith, yung bang pananampalataya, na kahit anumang nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, isipin mo palagi na kasama mo si God sa mga decisions na gagawin mo. Mas patatagin mo yung pananampalataya at saka tiwala. Itong acceptance ang susi sa lahat ng mga problems na pinagdaraanan mo. Kasi hindi naman natin makokontrol yung buhay. At saka, kapag may pagtanggap, merong mga bagong magbubukas na pagkakataon sa iyo. Doon ka mafo-focus. Mas maigi na yun kaysa sa mag-focus ka sa mga hindi naman na makakatulong sa pag-progress ng buhay mo. Kahit na bilang tao, mahirap talagang i-apply sa sarili yung acceptance. Lalo na't nasasaktan ka or hindi maganda yung treatment sa iyo. Pinapaalala ng cards na hindi ka naman talo pagka nagkaroon ng acceptance. Panalo ka pa rin kasi mas pinili mo yung freedom at saka peace of mind. Ito naman yung cards ng person mo. 5 of Pentacles, the Moon, Queen of Pentacles. Ikaw na lang magpalit kung si person mo ito o ikaw, kahit na cards niya ito, kasi connected kayo sa isa't isa. Itong cards ng person mo, pareho kayo ng sinasapit na may matinding depression, kalungkutan, pagsisisi. Ang ilan sa inyo pinalayas mo yung person mo or kusa siyang umalis kasi feeling niya homeless siya. At saka, nakadalawang cards na merong person na may ginawang mahika sa person na ito. Pero meron pa rin sumusuporta sa kanya dahil nga sa hindi magandang estado ng buhay niya ngayon. Sa cards na ito, yung disease or health problem mo, mareresolbahan mo ito lalo na kung susunod ka sa payo ng doktor. At saka sa kalusugan, alisin mo sa isip mo or kung meron man nagsabi sa iyo na hindi ka nagagaling. Hindi totoo yan. Pangalagaan mo yung kalusugan mo at saka makinig ka sa doktor. Pero kung tingin mo black magic ang nangyayari sa iyo, magpatingin ka sa iba. Sa albularyo or yung marunong magtanggal ng black magic. Malalaman mo naman kapag black magic na kahit na nagpagamot ka na pero hindi ka tinatablang ng gamot, yung bang mas lalo pang lumalala. Pero ang ilan sa inyo maayos yung kalusugan mo. Kumbaga, nagkasakit ka pero nagkaroon din ng healing. Sa mga nasa relationship, feeling mo inabandon na ka ng person mo kahit na ang ilan sa inyo magkasama kayo, parang couple pa rin na nagsasama pero yung feeling ay nabago na. At saka nahihirapan ka na rin nakuhain yung tiwala ng person mo. Hindi mo alam kung mag-i-start ba kayo ulit or iiwan na lang siya. Ito muna yung alamin natin yung additional card. 9 of Cups. Itong card na ito ay very positive kasi yung mga pangarap mo na gusto mong maging healthy or maging tahimik ang buhay mo ay matutupad. Huwag kang mawala ng pag-asa at saka yung kapalaran ay magiging panig sa iyo. Kasi kaya sinasabi ito ng cards, meron tayong Diyos Siya yung kakastigo sa ating lahat.
At saka kahit may mga negative na nangyayari sa sitwasyon mo, meron pa rin mga magandang mangyayari sa buhay mo. Pwedeng hindi ngayon, pero soon. Sa mga single, 3 cards na yung nagsasabi na kapag yung potential person hindi nagpapakita ng interest sa iyo, itigil mo na din kung ano yung paghanga mo sa kanya. Kasi kung hindi para sa iyo, ibig sabihin meron talagang nakalaan na para sa iyo na mas magbibigay ng abundant na feeling or happiness. Ito yung card ng person mo. Pinapagamit sa kanya yung talas ng pakiramdam niya. Kasi merong person na nagmamasid at saka nagbibigay ng bad luck sa kanya. Pangalawang card na ito. Kailangan mo na ng pangontra. Itong card na ito ang nagsasabi na yung pag-action mo sa problems na dumarating sa iyo or experiences ang mas magbibigay sa iyo ng power para makita mo kung ano yung mga future na tagumpay na makakamit. Itong divine flow naman ang yung parang rebirth at saka spiritual enlightenment. Dahil sa mga negative experiences na nararamdaman or nangyayari sa buhay mo, mas mapapalapit ka sa Diyos na kahit na hindi naman ito yung nakagawian mo. At itong mga nangyayari sa buhay mo ang magpapabago sa iyo. Kapag feeling mo merong black magic, huwag mo itong baliwalain para maalis na yung negativity at makamit mo na yung happiness at tagumpay. (2800) Trust the process and follow the path that leads you in the right direction, knowing that your guardian angels are by your side. Para sa inyong dalawa ng person mo yan, itong angel number. Ang next naman ay alamin natin ang ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna. At saka ikaw na rin bahalang tumukoy kung nandito yung letra ng pangalan ng person mo. Kung hindi ka makaresonate dito, maybe sa tarot cards lang. Kasi additional na lang ito guys eh. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Aquarius, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, at Leo.